Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang parte man kayo ng bansa, sisiguraduhin namin aabot sa inyo ang mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal muna ang nega dahil hatid namin ang mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa, maging ng kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Sa ngalan ni Angelica Cosme, ito po si Millie Borja. At ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang The Better News ngayong araw, gaganapin na bukas June 19 ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill, kaya naman hinihikayat ng Office of Civil Defense ang publiko na makiisa sa nasabing drill para maging handa sa oras na tumama ang malakas na lindol sa bansa. Para sa detalye, narito ang report ni Rose Babiera. Hinikayat ng Office of Civil Defense o OCD ang publiko na lumahok at makiisa sa ikalawang quarter ng nationwide simultaneous earthquake drill na gaganapin sa Huwebes 19 ng Hunyo. Ayon sa OCD, gaganapin ang ceremonial pressing of button sa Dipolog City Sports Complex sa ganap na alas 9 ng umaga. Tampok sa nasabing drill ang mga makatotohanang insidente na posibleng maganap kapag tumama ang malakas na lindol sa bansa. Kabilang sa mga isasagawang aktibidad ang paglalatag ng Regional at Local Emergency Operation Centers o mga EOCs, pagbuo ng Regional Incident Management Team o IMT, at Mass Casualty Incident at Management of the Dead and the Missing. Kasama rin sa mga senaryo ang Hazardous Materials Response o HAZMAT, Fire Response, Oil Spill, Pagkalunod, High Angle Rescue, Debris Cleaning at pagtugon sa looting incidents. Isasagawa rin ng Aeromedical Rescue at Vehicle Extrication, Power Restoration at Collapsed Structure Search and Rescue o CSSR bilang bahagi ng komprehensibong paghahanda sa mga posibleng sakuna. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Opisyal nang inilunsad ng DOST Pag-asa ang upgraded na panahon alert system. Kabilang sa mga naging pagbabago sa sistema ay ang pagsasama-sama ng lahat ng regional warning sa isang centralized alert system. Ang buong detalye alamin sa The Better News Report ni Rovic Manuel. Naglunsad ang DOST Pag-asa ng upgraded panahon alert system kasabay ng paggunita sa Typhoon and Flood Awareness Week. Lain nitong itaas ang kamalayan at isulong ang aktibong mga hakbang sa pagtugon sa panganib na may kaugnayan sa bagyo at pagbaha. Tampok dito ang gridded forecast integration, lokasyon, spatial accuracy para sa rainfall accumulation, temperatura, hangin at maging ang pressure. Maaari namang ma-access ng mga user ang interactive map sa pamamagitan ng clickable grid points, time slider, location-based search functions at kayang makapagbigay hanggang 5 araw na forecast. Sa ilalim ng updated system, lahat ng regional warnings ay pinagsama-sama na sa isang centralized alert system at makikita sa pamamagitan ng interactive, color-coded markers na may kompletong hazard information. Matatanda ang unang inilunsad ng panahon alert system noong nakaraang taon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagtayo ang Department of Information and Communications Technology ng halos 19,000 na free Wi-Fi sites at 3 kilometrong fiber sa Pilipinas. Yan ay bahagi ng tugon ng pamahalaan sa pagsasaayos ng connectivity sa bansa. Narito ang report ni Dustin Bayog. Inanunsyo ng Department of Information and Communications Technology o DICT
na nakapagtayo na ito ng 18,849 libreng Wi-Fi sites at naglatag ng 3,026 kilometrong fiber sa buong bansa bilang bahagi ng National Broadband Program. Sa Infrastructure Forum ng Economic Journalists Association of the Philippines sa Makati City, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na ang proyektong ito ay katunayan ng tugon ng pamahalaan sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ayusin ang connectivity sa bansa. Ayon kay Aguda, mayroon ng libreng Wi-Fi sites sa 6,183 geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAs at ang National Fiber Backbone naman ay nakalagdag sa 20 lalawigan at mahigit 1,000 ahensya ng gobyerno. Target ang DICT na mapaabot ang serbisyo sa lahat ng 10,875 underserved barangays sa buong bansa pagdating ng taong 2028. Kinilala rin ni Aguda pagkakapasan ng Konektadong Pinoy Act at E-Governance Act na layong paigtingin ng mura, inclusive at mabilis na digital ecosystem sa bansa. Samantala, bilang bahagi ng pagdiriwang ng National ICT Month ngayong Hunyo, nagkabit din ang DICT ng 153 bagong access points sa Batanes Islands at 53 access points sa Tawi-Tawi upang konektahan ang mga pinakamalalayong lugar sa Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inanunsyo na ang karagdagang estasyon sa LRT-1 extension sa Cavite. Papangalanang Talaba Station, inaasahang makatutulong ito sa pagpapabilis ng biyahe at pagpapaunlad ng kalakalan sa lugar. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Magkakaroon ng bagong estasyon ng Light Rail Transit Line 1 o LRT-1 sa ilalim ng Cavite Extension Project. Ayon yan sa anunsyo ng Department of Transportation o DOTR. Ang nasabing karagdagang estasyon na pangangalanang Talaba Station ay itatayo sa Barangay Talababaco or Cavite sa gitna ng mga proposed Zapote at Nyog stations. Inaasahang makatutulong ito sa pagpapabilis ng biyahe at pagpapaunlad ng kalakalan sa lugar. Inaasahang aabot sa 3 bilyong piso ang gagastusin sa proyekto na pupondohan ng DOTR sa halip ng operator ng LRT-1 na Light Rail Manila Corporation ang sumalo sa gastos. Pagkatapos maitayo ang estasyon, ito'y ipapasa sa LRMC para sa operasyon at pagpapatuloy ng serbisyo. Ayon sa DOTR, isinumite na nila sa Department of Budget and Management ang request na maisama ang pondo para sa Talaba Station sa National Expenditure Program noong 2026. Sa kasalukuyan, nakasalang sa konstruksyon ng second segment ng LRT-1 Cavite Extension na kasama ang Las Piñas at Zapote stations at inaasahang matatapos sa 2028. Pagkatapos nito, inaasahang maikukumpleto ang third phase na kasama na ang Talaba Station sa taong 2030 na magdudugtong sa Quezon City at Cavite. Sa oras na makumpleto ang proyekto, inaasahang aabot sa 800,000 ang araw-araw na riders ng LRT-1 at mula sa Pasay hanggang Cavite, maaaring bumilis ang biyahe sa 25 minuto lamang. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kung may isang may pagmamalaking kultura ang Pilipinas sa buong mundo, marahil ito na ang mayaman at malawak nating wika. Kaya sa inisyatiba ng isang language-based non-government organization, katuwang ang Education Department at Cavite LGU, muling bubuhayin ang wikang Chabacano sa mga eskwelahan sa lungsod bilang pagkilala sa sinaiunan nitong kultura. Kung paano ito gagawin, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nilagdana ng isang language advocate group, Education Department at ni Cavite City Mayor Denver Chua ang kasunduan na naglalayon na muling buhayin ng wikang Chabacano sa lungsod. Malaking pasasalamat ko po. Alam niyo po, ito po yung araw na pinakaantay ko. Kaya maraming salamat po sa DepEd po officials at kay Mayor Denver Chua po at naganap na po itong tripartite agreement na to. Alam nyo, kung ibabahagi ko lang po, ang kwento lang po namin, isa-isang pangarap lang po siya nagsimula. Isang pangarap po ni Lutong Cavite na mabuhay ang Chabacano language. Sa bisa ng kasunduang pinirmahan noong June 6 sa Cavite National High School, sakto sa muling pagbubukas ng eskwela, ay magpapamahagi sila ng iba't ibang learning materials tulad ng aklat, gayon din ang teaching programs, tampok ang naturang wika. Lingid sa kaalaman ng marami, ang Chabacano ay isang Creole language mula Espanya na likas nang ginagamit sa Cavite City mula nang dumating ang mga Kastila noong ika-17 siglo.
Agad itong tinanggap at pinalaganap ng mga kalapit na bayan ng Ternate, Tanza at Maragondon para sa pang-araw-araw na kalakalan. Sa pangunguna ng local advocate group na Circle of Chabacano Dreams, misyon nito na pangalagaan at maipagpatuloy ang kulturang halos mabura na sa kasaysayan ng lungsod dahil sa diskriminasyon at kabiguang maipasa ito sa iba. Nito lamang 2025, naisa publiko na ng grupo ang ikalawa nilang librong Chabacano na pinamagatang Conversasyon en Chabacano Caviteño Premier Libro. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilunsad ng non-governmental organization na Save the Children ang kampanyang Tatays in Action, kasabay ng pagdiriwang ng Father's Day. Layo ng proyekto na hikayatin ng mga ama na mas maging aktibo sa early childhood care and development. Narito ang aking report. Matagumpay na inilunsad ng Save the Children ang Tatays in Action campaign, kasabay ng pagdiriwang ng Father's Day noong linggo. Ginanap ang inisyatibang ito sa mga lungsod ng Parañaque, Pateros at Taguig upang hikayatin ang mga ama at male caregivers na mas maging aktibo sa early childhood care and development, lalo na para sa mga bata na may developmental delays at disabilities. Ayon kay Catherine Manzano, Education Manager ng Save the Children Philippines, layunin ng kampanya na ipakita na ang pagiging ama ay hindi lamang tungkol sa pagtugon sa pinansyal na pangangailangan ng pamilya, kundi sa pagiging present at aktibong kabahagi sa pagpapalaki ng mga anak. Giit ni Manzano, ang ganitong pagkilos ay makatutulong sa pagbuo ng mas matibay at malalim na ugnayan sa loob ng pamilya. Ang Save the Children Philippines ay matagal nang sumusuporta sa Republic Act 11650 o ang Inclusive Education Act na naglalayong siguraduhin na ang mga batang may kapansanan ay may akses sa dekalidad na edukasyon at angkop na social services. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay na idinaos ng Department of Tourism at lokal na pamahalaan ng Albay ang taunang Bicol Loco 2 Hot Air Balloon and Music Festival nitong Sabado. Dito nakijam ang ilan sa mga well-known local artists, kabilang na ang SB19 at Diwata. Ang mga naging kaganapan tutukan sa report ni James Galange. Matagumpay na idinaos sa lokal na pamahalaan ng Legazpi City at sa suporta ng Department of Tourism Region 5 ang ikalawang Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival ngayong taon. Layo nitong mapalakas ang turismo sa lugar, tampok ang iba't ibang naglalakihang hot air balloons at hot performances ng ilang local artists gaya ng SB19, Rico Blanco, Diwata at Sakta Budlo. Habang may ilan din Korean actors na nagpakilig sa mga dumalo gaya nila Kim Jisoo at Kim Won-shik. Bukod sa pasiklaban ng mga hot performances at naggagandang air balloons, na-enjoy rin ng mga dumalong iba't ibang exhibition events gaya ng skydiving stunts, car drifting showcase, aerobatic at paramotor formations. Sa ginanap din na 3-day event, tampok rin ang iba't ibang tourism booths ng kagawaran na may kitang iba't ibang DOT-accredited destinations at establishments na matatagpuan sa buong probinsya ng Bicol. Ginanap ang nasabing Hot Air Balloon and Music Festival noong June 13 hanggang 16 sa Old Legazpi City Airport Grounds. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa mundo ng palakasan. Magsisilbing special event ang esports na Mobile Legends Bang Bang sa pagtatapos ng ika-100 edisyon ng NCAA. Para sa Balitang Sports, tutukan sa report na ito. Magkakaroon ng esports event ang NCAA sa unang pagkakataon kung saan tampok ang sikat na larong Mobile Legends Bang Bang. Ayon kay NCAA Management Committee Chairman Hercules Calanta ng Lyceum of the Philippines University, sisimula ng tournament sa June 28 hanggang 29 para sa first round robin at magpapatuloy sa July 12 to 13 para sa second round robin. Ang offline finals ay gaganapin sa July 25 to 27 sa SMX Convention Center bilang bahagi ng Philippine Game Development Expo o PGDX. Iginiit ni Calanta na ang nasabing torneo ay special event lamang at hindi kabilang sa regular calendar ng NCAA, pero bukas ang liga sa posibilidad na isama ito sa regular sports lineup sa hinaharap. Layunin ng NCAA na ipakita ang kasikatan ng mga larong hindi pa kabilang sa opisyal na mga palakasan sa ilalim ng liga, pero malakas ang suporta at interes mula sa mga estudyante. Hindi ito ang unang pagkakataon na sumali sa esports ang mga paaralan sa NCAA. Noong 2021,
Naging bahagi ang lahat ng 10 member ng schools sa Collegiate Center for Esports Tournament para sa Mobile Legends, kung saan namayagpag ang Lyceum at nakuha ni Yancy Remulla ang MVP honors. Inanunsyo rin ni Calyanta na bukod sa MLBB, inihahanda na rin nila ang paglulunsad ng Valorant Tournament sa susunod na taon bilang bahagi ng patuloy na paglaki ng esports sa NCAA. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinoronahan na noong linggo ang Davaoeña beauty na si Katrina Ann Johnson bilang bagong Binibining Pilipinas International 2025 winner. Dahil dito, siya na ang magiging kinatawan ng bansa sa Miss International competition sa susunod na taon. Ang mga detalye panoorin sa Showbiz Report ni Rovic Manuel. And our Binibining Pilipinas International 2025 is none other than Binibini number 25! Kinoronahan na bilang bagong Binibining Pilipinas International 2025 si Katrina Ann Johnson na tubong Davao Province sa katatapos lang na Grand Coronation Night kahapon. Dito, tinalo ni Katrina ang 35 mga kandidata mula pa sa iba't ibang panig ng bansa sa finals night na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Sa Q&A portion, ipinakita ng Davaoeña Beauty Queen ang kaniyang beauty and brains sa tanong dito tungkol sa paglaganap ng fake news. Well, I think social media and the internet is such a blessing to all of us because it allows us to create a community online with people from all around the world. But yes, fake news is a rampant issue nowadays. And to be honest with you, I think the best way that we can combat that is to make sure that we're educating people on how to discern information. We need to be aware, we need to regulate, and make our online communities a safe space for everyone. Thank you. Bukod sa corona, naiuwi rin ni Katrina ang Best in Evening Gown at siya na rin ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa Miss International Competition sa susunod na taon. Habang ang nagpasa naman ng corona na si Binibining Pilipinas International 2024, Mirna Esguerra naman ang mauunang lalaban para sa Miss International 2025 sa darating na Nobyembre ngayong taon na gaganapin sa Japan. Samantala, si Annabel May McDonald ng Iligan City ang nanalo bilang Binibining Pilipinas Globe 2025 na siyang papalit sa trono ni Jasmine Bungay na itinanghal na second runner-up sa Miss Globe 2024. First runner-up naman si Dalia Vardecatab ang Bet ng Las Piñas, habang si Kathleen Enid Espenido ng Siargao ang second runner-up. Bukod dito, nakakuha rin ni Katab ang Best in Swimsuit at si Blessy Villablanca naman mula Antique ang nagwagi ng Best in National Costume. Sa Grand Coronation Night, nag-perform din ang P-Pop Kings na SB19. Ito na ang ika-61 taon ng naturang national pageant at matatanda ang ilang Binibining Pilipinas Queens na rin ang nakapag-uwi ng titulo at corona sa bansa. Tulad ni Catriona Gray as Miss Universe 2018, Pia Wurtzbach ang Miss Universe 2015 at Kylie Versosa bilang Miss International 2016. Para sa MBC TV Network News, sa ngalan ni Angelica Cosme ang ating showbiz angel, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga balitang #PampaGoodVibes para sa inyo. Magkita-kita muli tayo bukas, dala pa rin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa inyo. Para naman sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share ng mga kwentong hatid ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang ngumiti at maging masaya. Kaya naman huwag mo na itong ipagkait sa iba. #GoodVibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, sa ngalan ni Angelica Cosme, ito si Mili Borja. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.